Good day mga boss, may nabili pala akong flashlight sa Shopee. Mura lang to mga boss, 100 plus lang pero tingnan nyo naman ang sobrang lakas niya. Sulit na rin sa halagang 100 plus pesos. At ngayon para mas sulit talaga, i-upgrade natin to. Mababa lang kasi ang capacity ng battery na nakalagay dito. Ngayon, papalitan natin ng mas mataas na capacity para mas matagal siyang malobat. Ilalagay ko na lang sa description yung link ng flashlight na to pati yung mga materials na gagamitin natin. Oo nga pala mga boss, wala pa naman sana akong balak i-upgrade to kaso may naging problema. Ginamit ko siya nung gabi. Nung i-charge ko na, biglang bumitaw yung charging port. Natanggal yung hinang sa loob. Ngayon, total bubuksan naman na din natin. I-upgrade na tuloy natin yung battery. Dito mga boss yung natanggal, yung Type-C charging port niya dito. Dito nga pala sa flashlight na to mga boss, pwede tayo mag-charge ng cellphone. Meron siyang USB out. Pero dahil hindi naman ganun kataas ang capacity ng mga 18650 battery, mas maganda kung wag na lang natin gamitin pang charge. Siguro pag kailangan lang talaga. Ito yung ipapalit nating battery mga boss, 18650 na may capacity na 2900 mAh. Nabili ko pala to sa Shopee din sa halagang 134. Ibig sabihin, mas mahal pa tong ipapalit kong battery kaysa sa presyo ng mismong flashlight. Habang ine-edit ko yung video na to, chinek ko sa Shopee kung ganun pa rin yung presyo niya. At eto mga boss, tingnan nyo, 94 pesos na lang. Buksan na natin mga boss. Meron lang siyang isang tornilyo dito, tanggalin lang natin yan. Tapos tanggalin din natin yung pinakatakip ng ilaw. Dito mga boss, kailangan natin ng puwersa para matanggal to. Kung mahina ka, hindi mo matatanggal to. Ito lang kasi ang paraan para matanggal siya. Puwersahin lang natin to na hilahin pataas. Gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Ayan mga boss, tanggal na. Bali lalakasan nyo lang yung hila para matanggal nito. Ito pala yung pinakalock niya. Ngayon mga boss, mabubuksan na natin tong flashlight na to. Ito yung sinasabi ko na natanggal ang hinang. Mahirap nang ibalik yan kaya papalitan na lang natin ng iba. Ito na yung battery niya. Maliit lang siya mga boss. 14500 ang tawag sa ganitong battery. 3.7 volts din kaso mababa lang yung capacity niya. 300 mAh lang. O diba, paano naman pang charge ng cellphone to napakababa ng capacity niya. Baka hindi man lang umabot ng 10% yung cellphone, malobat na yung battery na to. Kaya ngayon papalitan natin to ng mas mataas ang capacity. I-disconnect muna natin yung wire niya sa battery. Dahil sira na yung charging port nito, maglalagay na lang tayo ng charging module na TP4056. May protection na to mga boss, kaya kahit hindi na tayo maglagay ng BMS ay okay lang. Siyempre maglalagay tayo ng bagong Type-C charging port. Dito ko siya ilalagay mga boss. Maglalagay ako ng butas dyan. Pero subukan muna natin kung kasya nga ba talaga dito yung 18650. Mas maliit kasi ang size ng battery na nakalagay dati dito. Kaya sukatin muna natin kung kasya din yung 18650 dito. Ayan mga boss, kasya naman. Naisara ko naman. Simulan na natin mga boss. Bali, tatanggalin na pala natin tong pinagkakabitan ng screw na tinanggal natin kanina. Tatama kasi dito yung ikakabit nating Type-C charging port, kaya obligado nating alisin to. Ayan, okay na mga boss, natanggal ko na. Ngayon mga boss, ang susunod natin gagawin ay maglalagay na tayo ng butas kung saan natin ikakabit yung Type-C charging port. Kuhanin muna natin yung sukat ng charging port gamit itong digital caliper. Eto na, butasin na natin mga boss.
Napakalaking tulong nitong step drill bit sa pagbutas sa mga ginagawa kong DIY projects. Kasi mga boss, nakukuha ko yung eksaktong butas na kailangan ko. Ayan mga boss, nakakabit na yung Type-C charging port. Mamaya didikitan ko na lang to ng glue para sure na hindi matanggal. Next mga boss ay magwa-wirings na tayo. Ihihinang na natin yung wire ng ikinabit nating Type-C charging port sa in plus at in minus ng charging module. Bali magdudugtong lang pala ako ng wire dito kasi hindi aabot yung wire ng Type-C port. Yung kulay red na wire sa in plus natin ihihinang. Yung kulay black naman sa in minus. Tapos mga boss, yung wire na tinanggal natin kanina sa battery, dito natin ihihinang sa out plus at out minus ng charging module. Bali ang positive nito ay yung kulay puti na wire. Ihihinang natin siya sa out plus. Tapos yung kulay blue naman na wire ay sa out minus natin ihihinang. Bali yung blue na wire na yun yung negative. Next mga boss ay maghihinang naman tayo ng wire dito sa B plus at B minus. Bali battery positive at battery negative ang ibig sabihin yan mga boss. Itong kulay black na wire, ihihinang natin sa B- ng charging module. Tapos itong kulay pula naman na wire, ihihinang natin sa B+ ng charging module. Tapos yung kulay red na wire galing sa B+ ng charging module, ihihinang natin sa positive terminal ng battery.
Tapos yung kulay black na wire naman sa negative terminal ng battery natin ihihinang. Testingin muna natin mga boss bago isarado. Ayan mga boss, gumagana siya. Subukan naman natin ngayon i-charge kung magcha-charge siya. Bali mga boss, pag umilaw yung kulay red na LED sa charging module, ibig sabihin charging na siya. Ayan, okay na mga boss, nagcha-charge na. Lalagyan ko nga din pala ito ng dalawang LED o ilaw na magsisilbing charging indicator. Meron naman na yung charging module. Makikita natin pag charging o full charge na. Kaso maiiwanan na kasi sa loob ng flashlight yung charging module kaya hindi na natin makikita yung charging indicator. Ngayon mga boss, isasarado ko na ito saka natin tetestingin. A few moments later. Eto na mga boss, nakasarado na. Testingin natin. Ayan mga boss, napakaliwanag niya. Sulit na sulit sa halagang 100 pesos. Subukan natin i-charge. Ayan mga boss, nakailaw yung kulay red na LED. Ibig sabihin, charging na siya. Pag namatay ang kulay red na LED na yan, tapos umilaw yung kulay blue, ibig sabihin, full charge na. Ngayon mga boss, dito naman natin testingin sa labas. Eto mga boss, sobrang dilim dito pag naka-off yung flashlight. Eto naman siya pag nakabukas na yung flashlight. Napakaliwanag talaga nito mga boss, kaya bilhin na rin kayo. Tapos i-upgrade nyo na lang din yung battery. Maganda na meron tayo nito lalo ngayon tag-ulan. Madalas mawala ng kuryente, kaya magagamit talaga natin to. Pwede din siyang iganito mga boss. Yan, naka-zoom. Subukan naman natin itong gamitin pang charge. Ayan mga boss, nagcha-charge yung tablet ko gamit itong flashlight na to. Paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Sana kahit paano may natutunan kayo. At kung sakaling meron man, huwag kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Salamat mga boss!